Pabor po ba kayo na mag-resign po si PBBM? Hindi po. Hindi po. Hindi po. Opo. Ang gusto niyo lang po talaga is talagang mapanagot po yung mga Opo, may yung sala. po. At the same time, lumabas po yung totoo. Opo. Opo. Kasi sir, kumakalat po kayo sa Facebook na kung nagrarally po kayo, pabor na din po kayo sa destabilization. Pabor na rin po kayo sa destabilization na pabagsakin po si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ala po ganun. Opo. So ma'am, hindi po ibig sabihin, kasi sa social media po, marami pong nagkalat na itong 3 days rally daw po ng Iglesia ni Cristo po ay parang i-destabilize po nila yung gobyerno. Parang ibig sabihin po, pinaparesign nyo po si Pangulong Bongbong Marcos, mga ganyan po na mga balak po ng mga INC. Totoo po ba yun, ma'am, na may mga ganun pong mangyayari? Sa ngayon po ay nakakadalawang araw na kaming nagrarally. Wala pa po akong narinig na isang salita man lang na bumaba ka Marcos o anuman lang na sinabi ng mga Iglesia ni Cristo. Hindi po ibinilin sa amin yung bagay na yon. Walang katotohanan po na may gagawin kaming destabilisasyon. Nakita nyo naman po, napakapayapa nung ginagawa namin pagrarally. Sumusunod kami sa alituntunin ng batas, sa mga ibinili ng aming pamamahala. Yun lang po. Hindi po kami sobra o lalabis doon. Hi ma'am, good evening po. Ma'am, una po sa lahat, ano po yung pangalan niyo po? Ako po si Emily Subido po. Taga saan po ma'am? Galing po kami ng Nueva Ecija, sa lokal po ng Gabaldon. Mga INC po kami. Ang layo po. Opo. Ma'am, ano pong ibig sabihin po ng 3 days rally nyo po? Ano po yung gusto nyo pong mangyari dito sa rally nyo po? Ano pong pinaglalaban nyo po? Ito po ay hindi namin masasabing laban. Kung hindi po ito ay para po sa kapakanan din ng bawat Pilipino. Hindi lang po bilang Iglesia ni Cristo kami. Sumusunod din kami sa mga patakaran ng gobyerno, pero meron din kaming mga damdamin. Ang unang layunin namin dito ay ibinilin sa amin din na upang malaman din yung damdamin namin bilang INC, ito po ang una naming Advocacy. for the transparent na investigation at saka yung maging accountability nila sa kanilang kalalabasan ng mga investigasyon. Yun lang naman po. Opo. So, pabor po kayo sa naging advocacy ni Pangulong Bongbong Marcos po na i-open po itong investigation po patungkol sa flood control. Maganda po yun. Kaya lang po, sa dami na nilang nababasa natin, open nga po, pero hindi naman po talagang nabibigyan ng solusyon o hindi naman nagkakaroon ng malinaw na investigasyon. Sa halip na malinaw, tila yung mga, kagaya nung sinasabi kanina doon sa mga speech ni Attorney Guanzon, ala namang kalinawan. Kaya yun lang po ang gusto ng INC. Streaming din po. Oo, maipadama namin. Kasi may damdamin din kami. Pilipino rin kami. Hindi lang po natin masasabing advocacy, kundi yun ay panawagan sa mga kinauukulan na gawin nilang transparent ang investigasyon at nang mapanagot kung sino. May mga ano naman yan sa batas, hindi naman basta sinabing sila, sila na meron talagang transparency kailangan dyan. Yun lang naman po. Opo. So ma'am, hindi po ibig sabihin, kasi sa social media po, marami pong nagkalat na itong 3 days rally daw po ng Iglesia ni Cristo po ay parang i-destabilize po nila yung gobyerno. Parang ibig sabihin po, pinaparesign nyo po si Pangulong Bongbong Marcos, mga ganyan po na mga balak po ng mga INC. Totoo po ba yun, ma'am, na may mga ganun pong mangyayari? Sa ngayon po ay nakakadalawang araw na kaming nagrarally. Wala pa po akong narinig na isang salita man lang na bumaba ka Marcos o anuman lang na sinabi ng mga Iglesia ni Cristo. Hindi po ibinilin sa amin yung bagay na yon. Walang katotohanan po na may gagawin kaming destabilisasyon. Nakita nyo naman po, napakapayapa nung ginagawa namin pagrarally. Sumusunod kami sa alituntunin ng batas, sa mga ibinili ng aming pamamahala. Yun lang po. Hindi po kami sobra o lalabis doon. Kasi nga po sa social media, marami po talagang nagkalat ng mga fake news po na yan po. Sinasabi po nila na Marcos resign. Kaya po kami po
kinukuha din po yung totoong yung totoo pong sa loobin niyo po kung totoo po ba yung sinasabi po nila na Wala Marcos po. resign? Wala pong bilin na ganun sa amin na sino man, kahit si Presidente Marcos o sino man sa Opo. nasa pamahalaan ay isigaw naming mag-resign. Yun po, nasa sa kanila po yun kung ano po ang pulso nila na karapat-dapat para sa kanilang gawin nila. Opo. Basta ang hiling namin, magkaroon ng malinaw na investigasyon na makikita ng sambayan ng Pilipino Opo, para lahat naman po makinabang tayo kung ano magiging kahihinatnan nito sa pangkalahatan, hindi po sa iglesia lang po. At sana po may makulong na soon. Sana nga po, hindi po ba nakalagay din dun sa aming mga board dyan, Opo. ano natin, bigyan natin ng una muna, yan nga, transparent na pag-imbestiga, kung Opo. sino ang dapat managot. Yun naman po kasi talaga ang nararapat. At may batas naman tayo, hindi naman yan basta sinabi mong managot ka, ala ka pa namang investigasyong nangyayari. Malinaw na investigasyon muna. So ayan mga kababayan, kasama po natin yung mga kapatid po natin na mga Iglesia ni Cristos na taga Quirino Province, doon po sa may Cagayan. Cagayan Valley po na region. Opo. Sir, bago po ang lahat, ano po ang pangalan niyo po? Romulo Bulan po. Romulo Bulan. Sir, ibig sabihin po ba ng pagrarally niyo po ng 3 days? Kasi sir, ang dami pong kumakalat po sa social media na sinasabi nila na yung mga kapatid nga po natin na mga INC is automatic na po na BBM resign dahil yun po yung sinasabi nila, especially po sa social media, dahil daw po nagrarally kayo para pabor daw po kayo sa mga destabilization kay PBBM. Hindi So, po totoo. pwede pong pakipaliwanag po sir, yung totoo nyo pong adhikain sir. Ang totoo po, yung itong pinaglalaban po namin, Opo. transparency for a Better. better democracy po. Opo. Sir, ano pong ibig sabihin yun sir? Yun sa demokrasya po, totoong demokrasya po. Mm-mm. At saka ilantad po nila yung pong ginagawa po nilang pag-iimbestiga po Mm-mm. sa mga nangyayaring korap. Mm-mm. Opo. So, pabor po kayo sa ginagawa po ni PBBM na talagang inopen niya po yung investigation Opo, for opo. flood control. Opo. Opo. Managot lang po yung dapat managot po dun sa kasalanan. Opo, sir. Sir, okay lang po magtanong na rin kung naniniwala po ba kayo na may nasangkot si PBBM po sa flood control expose po? Wala po kaming alam po dyan. Okay. Basta po ang pinaglalaban niyo Total po. nag-iimbestiga naman po sila. Okay. Pero sa katulad niyo po na nakikaisa dito po sa 3 days rally po, pabor po ba kayo na mag-resign po si PBBM? Hindi po. Hindi po. Opo. Ang gusto niyo lang po talaga is talagang mapanagot po yung mga Opo, may yung sala. sala po. At the same time, lumabas po yung totoo. Opo. Sir, good evening po. Sir, ano po yung pangalan niyo po? Kadoni po. Sir, Kadoni, tatay, pwede po kayong matanong lang konti po kung ano po ba talaga yung pinaglalaban po ng mga kapatid po nating mga INC dito po sa 3 days rally na ginagawa niyo po? Ala naman, para ano lang yan, yung nakasulat nito sa baro ko, yan yun. Yun lang, Opo, yung- ala nang iba. Yung transparency for Oo. a better democracy. O, yun lang, ala na. I-clear lang po natin na Oo. gusto niyo lang po mapanagot yung mga may sala po talaga sa mga Oo. anomaly sa flood control. Kailangan eh. Opo. Kasi Kailangan. yun po talaga yung... O, yun lang, ala nang iba. Yung Sir. mga kundita, ala yun. Opo. Kasi sir, kumakalat po kayo sa Facebook na kung nagrarally po kayo, pabor na din po kayo sa destabilization. Pabor na rin po kayo sa destabilization na pabagsakin po si Pangulong Bongbong Marcos. Ala po, hindi ala po ganun. Opo. Ganun lang. Para lang po ma-clear po sa mga, especially sa social media, kasi nga po kung sinasabi nila kung nag-rally na po, gusto na nilang pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ay, hindi po. Opo. Ala po kaming ganun. Opo, basta malinis po yung goal nyo po na mapanagot po yung mga May sala lang. may sala. Ganun lang, ala na. Opo. Tsaka napakaganda po ng rally, sir, kasi napaka-peaceful. Yun po yung talagang goal ng mga kapatid po natin sa INC. Opo, opo. Ayan. Sir, thank you po. Thank you po Oo, dito salamat po sa... din. Salamat po. Ingat po kayo, sir. O, Thank sige, you po. salamat din po.
May masasabi lang po ako, wag po kayo masyadong naniniwala sa mga lumalabas na mga alam naman natin sa social media. Napakaraming nagkalat na mga impormasyon. Hindi mo na alam kung ano ang paniniwalaan mo. Maniwala lang tayo sa ating nasa sa loob. Unang-unang maniwala tayo sa Diyos na ang lahat ng bagay na ito may kalutasan. Fake news, huwag po tayong naniniwala dyan. Damhin nating mabuti kung yun ba ay tama pa para sa atin. Marami nagkalat na nagkakalat ng fake news, pero bilang matatalinong Pilipino, huwag tayong agad naniniwala. Mga paninira lang siguro nila yung iba. Lalabas din po ang katotohanan. Pusang loob po namin pagsunod sa aming namamahala para sa kabutihan po ng buong sambayan ng Pilipino. Ma'am, thank you po ulit. Thank you po,